Angels host adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou hast divine salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Constantly abiding, there's a peace in my heart that the world never gave. Sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. The trials of life may surround like a cloud. I've a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper, oh so kind, I will never leave thee. I will never leave thee. Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper, oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers, oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. Amen. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Amen. Ano man magyari sa ating buhay, alam natin, assured tayo. Dahil ang Panginoon ay sumasa atin nang siya ay ating tinanggap. Amen. Blessed assurance. Ready now? Sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste
rest of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. All the ladies sing, perfect. Sing all, ladies. Amen. Acres of mercy. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. All the man, perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above. Sing on, man. Filled with His goodness, lost in His love. Everyone in the chorus. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Amen. Let's sing the last song. What a day that will be. Amen. There is coming a day when no heartache shall come. Sing. There is coming a day when no heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day! What a day, glorious day that will be. No sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. Amen. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, The chorus again. that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the
the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Amen. Natin po tinatawagan natin mahal na pastor para po sa ating opening prayer. Amen. Tayo po'y manalangin. Hello, sound check. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Meron pong araw na dakila na darating na aming pinakahihintay na ang aming luha ay papahirin. Maraming salamat po sapagkat sa mga panahon na kinakailangan naming lumuha, meron pong gawa sa aming buhay para ipahayag ang damdamin ng kalumbayan. Bilang mga tao, O Diyos, ang luha ay bahagi ng kasaysayan ng tao. Mula nang magkasala ang aming mga magulang, hindi na po tumigil ang luha sa daigdig. Ngunit salamat po, darating ang araw, matatapos po lahat ang pagluha ng bawat nanalig po sa inyo. Kaya't kami po'y nakatingin sa isang masayang araw. Ngunit kasabay po ng dakilang pag-asa ay ang kasalukuyang karanasan na hindi namin kayang pigilin na lumuha sa iba't ibang pagkakataon ng karanasan ng buhay ng tao. Ang aming pong kapatid, Sister Nora, ay pumanaw at bahagi siya ng iglesia. Totoo po ang kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya ang kanyang pagkawala ay bahagi ng aming puso na nakikiramay, nakikidalamhati sa mga naulila at mga naiwan. Ngunit hindi kami dapat malumbay kagaya ng mga walang pag-asa sapagkat hindi nawawala ang pag-asang tiyak. Sapagkat ang kamatayan sa isang mananampalataya ay hindi na po kamatayan kundi pinto patungo sa iyong mapalad na kalagayan. Kaya maraming salamat po na kami ay narito hindi lamang para makidalamhati kundi bahagi ng aming pagsamba at pagsasama-sama upang sa gitna ng muling isang linggo na maraming pagpapagal, marami kaming hinaharap, iba-iba kami ng pinapasan, iba-iba ng tinutungo, magkakaiba kami ng ginagampanan, ay muling kumuha ng lakas mula sa iyong salita. Patatagin niyo po ang bawat isa sa amin, hugasan mo ang aming mga mata upang makita naming malinaw ang maraming bagay sa aming buhay at lalong maging totoo ang mga bagay ng langit. Bless you po ang aming mga kapatid na hindi namin makakasama. Ingatan po. Ganon din naman ang mga may karamdaman, pagalingin, palakasin, tugunan sa pangangailangan. Ang mga nananatiling may karamdaman, bigyan po lagi ng pag-asa at katatagan sa kanilang pinagdadaanan. At kami naman na ngayon ay mga nakatayo. Gamitin namin ang aming lakas sapagkat isang araw, darating ang paghina. Ang aming hakbang ay hindi na namin kayang dugtungan pa. Kaya salamat po na pinagkakaloob niyo po sa amin ang kalayaang gumalaw. Taglay namin ang buong pagkatao at laging merong maraming dahilan para kami mga galak at magpasalamat sa iyo. I-bless po mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako, sa iba't ibang probinsya ng aming bayan, at sa iba't ibang panig ng daigdig. Tulungan niyo po kami na laging ikaw ang aming tignan, pakinggan at paglingkuran. Hiling namin ang lahat ng ito na inaalala ang aming bayan. Tulungan niyo po na miminuno sa amin. Tulungan niyo po sa mga taong mapanlupig o mga nagbabanta ng mga bagay na masama. Manatili po ang kalayaan ng pangangaral at maipamuhay naming malaya ang aming pananampalataya. Gamitin niyo po ang aming bansa upang magsugo pa at tumawag pa ng maraming mga mangangaral sa iba't ibang panig ng daigdig. Salamat po sa mga tapat
na mga manggagawa, mga iglesia at mga kapatiran. Kaya sa iyo po marapat ang papurit, pasalamat. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming lahat at ito'y hinihiling namin tangi sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po'y magsabi ng malakas na amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magbabasa po tayo sa Joshua chapter 21 hanggang 45. Amen. At tawagin po natin ang ating mga kapatid para silang magbasa sa gabing ito at tayo'y sumunod po sa kanila. Gandang hapon po sa ating lahat. Gabi sa ating lahat, tayo po'y muling magbabasa ng salita ng Diyos sa Joshua. Babasahin natin ang salitan at solid talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At ibinigay nila sa kanila ang Sikem pati ng mga nayon niyon sa lupaing maburol ng Ephraim na bayang ampunan na ukol sa nakamatay at ang Geser pati ng mga nayon niyon. At ang Kibsaim pati ng mga nayon niyon at ang Beth-horon pati ng mga nayon niyon, 4 na bayan. At sa lipi ni Dan, ang Elteco pati ng mga nayon niyon, ang ng mga nayon niyon. Ang Ailon ng nayon, ang Gati ng mga 4 na bayan. At sa kalahating lipi ni Manases, ang Taanak pati ng mga nayon niyon, at ang Gat-Rimon pati ng mga nayon niyon, 2 bayan. Lahat ng bayan sa mga angkan na nalabi sa mga anak ni Koat ay 10 pati ng mga nayon niyon. Lahat ng at sa mga anak ni Gerson, sa mga angkan ng mga Levita, ay ibinigay sa kanila sa kalahating lipi ni Manases ang Gaulon sa Basan, pati ng mga nayon niyon. Ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay at ang Beth Estera, pati ng mga nayon niyon, 2 bayan. At sa lipi ni Isakar, ang Zeshon pati ng mga nayon niyon, ang Daberet pati ng mga nayon niyon. Ang Jarmut, pati ng mga nayon niyon, ang En-Ganim, pati ng mga nayon niyon, 4 na bayan. At sa lipi ni Azer, ang Mizael pati ng mga nayon niyon, ang Abdon pati ng mga nayon niyon. Ang Helkat, pati ng mga nayon niyon, ang Rehob, pati ng mga nayon niyon, 4 na bayan. At sa lipi ni Neptali, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay, ang Sedes sa Galilea, pati ng mga nayon niyon, at ang Hamot-dor, pati ng mga nayon niyon, at ang Kartan, pati ng mga nayon niyon, 3 bayan. Lahat ng bayan ng mga Gersonita, ayon sa kanilang mga angkan, ay 13 bayan, pati ng mga nayon ng mga yaon. At sa mga angkan ng mga anak ni Merari, na nalabis ng mga Libita, sa lipi ni Zabulon, ang Jokneam, pati ng mga nayon niyon, at ang Karta, pati ng mga nayon niyon. Ang Dimna, pati ng mga nayon niyon, ang Naalal, pati ng mga nayon niyon, 4 na bayan. At sa lipi ni Ruben, ang Beser, pati ng mga nayon niyon, at ang Jaza, pati ng mga nayon niyon. Ang Sedemot, pati ng mga nayon niyon, at ang Mepaat, pati ng mga nayon niyon, 4 na bayan. At sa lipi ni Gad, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay, ang Ramot sa Galaad, pati ng mga nayon niyon, ang Mahanaim, pati ng mga nayon niyon. Ang Hesbon, pati ng mga nayon niyon, at ang Jazer, pati ng mga nayon niyon, 4 na bayang lahat. Lahat ng mga ito ay mga bayan ng mga anak ni Merari, ayon sa kanilang mga angkan, sa makatuwid bagay ang nalabi sa mga angkan ng mga Libita, at ang kanilang kapalaran ay 12 bayan. Lahat ng bayan ng mga Levita sa gitna ng mga pag-aari ng mga anak ni Israel ay 48 bayan, pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang mga bayang ito ay kalakip bawat isa ang mga nayon nito sa palibot ng mga yaon, gayon sa lahat ng mga bayang ito. Sa gayoy, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot, ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang. At walang tumayong isang lalaki sa lahat ng mga kanilang mga kaaway sa harap nila.
Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang kamay. Sabay-sabay po tayong lahat. Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinilita ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. If I had just one more song that I could sing you, one more story I could tell before I leave. If I only had one message I can bring you, there's no question it would be about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love. And although it's bittersweet, remembering the cross, there's something beautiful about the cross. I could sing about the state of grace I live in, and the peace and joy I have when times are tough. And you've seen all the blessings I've been given. In the end, my life is just about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love. And although it's bittersweet, remembering the cross, there's something beautiful about the cross. 2,000 years ago, if I had watched him die, I think I would have lost all hope, demanded to know why. But now I know the cross means everything, and it's the greatest honor to sing about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love. And although it's bittersweet, remembering the cross, there's something beautiful, something incredible, there's something wonderful about the cross. Amen. Wow. Tayo po'y tumayong lahat at atin pong buksan ang ating Bible muli. Pinakamaiksing talata. At alam nyo na ang talatang ito. Ano yon? Anong talata ito? Ha? John
11:35. Kaya at least lahat tayo may alam na tayong talata. Dadalawang salita lang yan eh. John 11:35. Alam natin ang istorya na nagkasakit ang isang nagngangalang Lazarus at siya may dalawang kapatid na babae, si Mary at si Martha. Pinasundo ang ating Panginoon, ipinaalam sa kanya pero hindi agad siya nagpunta. At siya ay nagpahuli. Sa ika-4 na araw pa siya pumunta. Kaya pagdating niya doon, nailibing na. Yung may sakit, nailibing na, patay na. At tumungo siya sa libingan, at saka dito sinabi, sa inyo inilagay siya, at isinama siya ni Mary at ni Martha. At basahin natin ang 35. Ready? Begin. Jesus wept. Lumuha si Jesus. Manaming Diyos, maraming salamat po. Tinuturuan mo kami sa buhay, maging matalino. Huwag kaming mahawa sa filosofiya ng mundong ito, na ang pagluha ay magkaroon ng maling kahulugan, maging sa iyong mga anak. Turuan niyo po kami na lumuha ng tama. Gamitin ang luha na ito. Salamat po sapagkat sa mga karanasan ng buhay, masasabi naming kasama, umaagos ang luha sa mga mata ng tao. May mga maling dahilan, may mapait na dahilan, ngunit may tamang dahilan. Kaya turuan niyo po kami na lumuha ng tama. Hiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Madalas nating puntahan ay ang mga lugar na tayo ay magsasaya. Pero ang sabi ng Bible, mas mabuting pumunta sa lugar ng kalungkutan o kapighatian kaysa pumunta sa lugar ng kasayahan. Bakit po? Sapagkat sa lugar ng kasayahan, nakakalimutan natin kung sino tayo. Pagka naroon tayo sa sayawan, sa kainan, sa pag-aani, sa pagtatagumpay, naroon tayo sa pagkita ng malaki, naroon tayo sa mga pinupuri tayo ng tao, pag naroon tayo sa mga ganung mga lugar, tumatanggap tayo ng parangal, may mga pagkakataon na nakakalimutan ng tao kung sino siya. Pero pagka tayo ay nagpunta sa lugar ng pagluha, doon tayo nagiging tunay na tao. Doon natin nare-realize, doon natin nadadama na tayo po'y mahihina. Doon lalo natin naiisip-isip ano yung mga totoong bagay sa buhay. Doon natin naiisip ano ang mahalaga sa buhay kapag ka tayo ay lumuluha na. Kaya maraming tao ang nanumbalik sa tama sa panahon ng sila ay lumuluha. Na kung hindi sila natutong lumuha, nalimutan na nilang balikan kung ano ang mga tamang bagay na kanilang iniwanan. Now, ilang mga bagay po sa gabing ito patungkol sa luha at pagluha ang ating tatalakayin. At ibig ko po na lalo kayong maging taong tao. Huwag nating kalimutan ang pagiging tao sapagkat ang pagluha ay bahagi ng pagiging tao. Ang matinong tao ay lumuluha. Ang matino na tao ay lumuluha. Kaya dito po makita natin, ang pinakamatino, ang perpekto na tao ay lumuha. Hindi tayo magtataka kung tayo, ang isa't isa sa atin, makita nating lumuluha. May dahilan para tayo lumuha.
At bahagi na natin ang lumuha sapagkat tayo po ay hindi lamang pabrika o pagawaan o simula ng mga dahilan bakit may luha ang mga mata natin at ng ating kapwa-tao. Kaya si Jesus ay lumuha. Ito ay kapahayagan ng pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Bagamat ito ay pinakamaikling talata sa Biblia, ngunit ito po ay makakakita tayo ng malalim na kahulugan at mensahe ng si Jesus ay lumuha. Ang sandaling ito na nakatala sa aklat ni Juan ay nagbibigay sa atin ng malalim na pananaw sa hindi natin nakikitang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tatalakayin natin ang kahalagahan ng mga luha ni Kristo na naglalahad ng kanyang awa, simpatya, pagkatao, at banal na layunin. Ilang mga bagay po na ating maobserbahan at pwede nating kumbaga katasin, Katasin. Kumbaga sa kalamansi or lemon pag kinatas mo, merong kang makukuhang juice. Ang tawag natin doon deduction. By way of deducing, deduction. Pinipiga mo yung diwa ng salita. At sa diwa ng salitang ito ay makakakuha tayo ng aral at lilinisin ang ating mga mata upang makita natin ng malinaw ang tunay na buhay. At huwag tayong magkamali. Una, na ating pwedeng mamasdan, ang pagluha ay hindi kahinaan. Dahil si Kristo ay hindi mahina. Kadalasan po, kahit nung bata pa kami, laging sinasabi ng mga tatay, ayaw ko ang aking anak ay umiiyak. Huwag na huwag kang iyak. Ikaw ay lalaki. Hindi ka dapat umiiyak at ang lalaki ay hindi dapat iyakin. Sa pananaw ng mga tao, maaring hindi lahat. Pero sa pananaw ng maraming tao, ang pagluha ng isang lalaki ay isang kahinaan. No, sir. Ang pagluha ay kalakasan. Bahagi ng kalakasan ng ating Panginoong Hesukristo, the strongest man who lived on this earth. The perfect Son of God who lived a perfect life, wept. Siya ay lumuha. Nababasag din ang puso ng anak ng Diyos. Ang Diyos na Espiritu ay persona na nagpapahayag ng kalagayang pantao na may kalungkutan sa pagpanaw ng minamahal. Ang pagluha sa tama ay kalakasan ng bawat isa sa atin. Kaya huwag nating akalain, mga kapatid, na ang pagluha ay kahinaan. Minsan ikinukubli natin pag tayo lumuluha, tumatalikod tayo, tumatago tayo, nililihim natin na tayo lumuluha. Dahil ayaw nating makita, umiiyak siya. Mahina. Mahinang klase. Umiiyak. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya ikinubli sa maraming libong taon, sa salit-saling lahi, ipinasulat sa banal na kasulatan, ipinapahayag na ang ating Panginoong perpekto na nabuhay dito sa lupa, taglay ang buong kalakasan, lumuha. Kaya huwag niyo nga akalain ang pagluha ay isang kahinaan na kinakailangang ikubli. Dahil tayo kinakantsawan. Mga kapatid, ito ang filosofiya ng mundo. Mahinang lalaki. Mahina ang taong iyakin. Pero hindi po ganon ang kahulugan ng luha. Katunayan, ang Diyos ang nagdisenyo ng luha na inilagay niya sa tao. Talagang may design, di ba? May butas. May talagang labasan ng luha. Ano kaya kung walang disenyo ang Diyos?
na lumuha tayo. Kaya ang pagluha ay hindi kahinaan. Kaya kung kinakailangan yung lumuha kayo. Kinakailangan bang ikubli? Ang ating Panginoon hindi niya ikinubli. Pinakita niyang siya'y lumuluha. Hinayaan niyang mabasa sa Biblia. Sa lahat ng bansa. Sa lahat ng panahon. Malayang basahin ng sino man. At mabasa nila na ang pinakamatatag, ang pinakabanal, ang pinakamalapit sa Diyos, ang pinakamapagmahal, ang pinakamatapang, lumuha. Huwag po kayong matakot na pumatak ang inyong luha. Maling pananaw, maling kaisipan na ang pagluha ay isang kahinaan. Nakita po natin na ito'y bahagi ng ating Panginoong Hesukristo. At maliwanag ang 2 Pedro, sabi niya, iniwanan niya tayo ng halimbawa para siya nating lakaran. Kaya meron tayong halimbawa na hindi po kahinaan ang pagluha. Pangalawa, ang pagluha ay hindi kasalanan. Kaya nang lumuha ang ating Panginoon, nakasulat pa rin na siya ay hindi nagkasala. Kaya ang pagluha po, wala tayong dapat ikatakot kung tayo ay luluha sa tamang paraan, sa tamang dahilan, sa tamang panahon, sa tamang haba ng panahon. Ang pagluha ay hindi kasalanan. Si Jesus ay walang kasalanan, hindi ibinilang na kasalanan na siya ay lumuha. Kaya kayong mga naulila, kung kayo'y naluluha, huwag kayong matakot makita ng mga tao na lumuluha kayo dahil kayo'y naulila sa ina, sa ama, sa asawa, sa lolo, sa lola. O namatay ang ating anak, ang ating kapatid, o ang ating kaibigan, o ang sino mang ating pinahalagahan. Walang masama na tayo ay lumuha dahil ang luha ay isang liquid form ng pagmamahal. Ito po ay liquid form ng pagmamahal. Minsan ito ay liquid form ng matinding awa. Matinding pagpapahalaga. Kaya huwag niyo pong alisin sa inyo ang ibinigay ng Diyos na kalakasan para sa pamamagitan ng luha makatulong tayo sa iba. Dahil ang pagluha, ang sabi sa Romans chapter 12, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Utos po ang lumuha. Sumama ka, makiluha ka sa mga lumuluha. Weep with them that weep. Kaya ang pagluha ay hindi kasalanan, kundi bagkos kalooban ng Diyos. Weep with them that weep. So merong tama na pagkakagamitan. Ikatlo, ang pagluha ay hindi kailangang iwasan. Baka nga magkasakit pa tayo pag iniiwasan natin, naluluha ka na, pigil-pigil mo, ayaw kong umiyak. Ha? Ayaw kong lumuha. At madalas po tayong ganoon, as mas na mapipigil natin, lahat tayo nakakaranas na magpigil ng luha. Pero ang Bible nagtuturo na ang tamang pagluha ay dapat maging malaya. Walang nakapigil kay Kristo. Hindi sinabing, nako, Diyos ako, matapang ako, makapangyarihan ako sa lahat. Ha? Wala akong dapat iyakan sa aking sarili, wala akong ginawang kasalanan. Ha? At ako ay handang humarap sa dyablo, handa akong humarap sa kasalanan, handa akong humarap sa lahat ng... Pero alam niyo po, sa kamatayan ng isang kaibigan, siya ay lumuha. How much more? Kung ikapatid, kung magulang, kung anak. Ang Panginoon kaibigan ni Lazaro.
At hindi siya nahiya at hindi niya iniwasan ang lumuha. Hindi niya ikinubli sa ating kaalaman, sa libu-libong taon, sa saling-saling lahi, na si Jesus na ating Panginoon. Inuutusan ng hangin, inuutusan ng dagat, pinalalaya sa mga demonyo. Siyang may hawak ng lahat ng planeta. Siyang may hawak ng lahat ng hininga. Sa isang tagpo, sa buhay ni Lazaro, lumuha. Napaka makahulugan ng kanyang pagluha. Ito'y aral sa atin, mga kapatid, na ang tamang pagluha ay dapat maging malaya. Ito'y normal. Ang normal na tao ay lumuluha. Amen? Si Kristo ay normal. Tayo'y abnormal. Kaya minsan dapat na tayong lumuha, pigil-pigil natin. Kasi meron tayong mga nakaraang nadinig na pananalita. Meron tayong nakaraan na yung iba'y hiniya dahil sila'y lumuha. Ha? Maaring naging saksi tayo, hiniya, tinawanan, nilait dahil lumuluha. At dahil noon, naapektuhan tayo at nagkaroon tayo ng maling konsepto sa luha, kaya sinisikap natin huwag makita ng mga tao na tayo lumuluha. Pero mga kapatid, ang pagluha ay hindi kahinaan. Ang pagluha ay hindi kasalanan. Ang pagluha ay hindi kailangang iwasan. Ito ay bahagi ng pag-aliw sa ating kapwa na mga namimighati. Kapahayagan ng taus-pusong pagdama sa damdamin ng mga nagdurusa sa kawalan ng mahal sa buhay. Narito po ang ilang mga talata mula sa Bagong Tipan kung saan binanggit ang tungkol sa mga luha o patungkol sa pagluha na ipinapakita ang iba't ibang aspeto ng emosyon, pakikiramay at espiritual na karanasan. Una po, tinignan natin sa Juan Kapitulo 11, talatang 35, umiyak si Jesus. Lumuha si Jesus. Dito po, ipinapakita ang pagkakakilanlan ni Jesus o ang pagkilala ni Jesus sa ating kalungkutan at kapighatian. Pagluha dahil ng kamatayan. Isang gamit po ng pagluha ay kapag nariyan na dumalaw na ang kamatayan, karanasan ng napakarami na. Pagluha dahil ng kamatayan. At lahat tayo, kung mahal na mahal natin ang namatay, hindi natin mapipigil na lumuha. Kaya mga kapatid, hindi ito kahinaan, hindi ito kasalanan, hindi dapat iwasan. Dapat bigyan ng laya ang inyong luha. Malusog, marangal, makabubuti sa isang tao na lumuha sa tamang dahilan, sa tamang panahon. Kagaya ng pagluha dahil ng kamatayan. Kaya sa ating lahat, kung tayo'y dadating sa karanasan na tayo ay mamatayan, huwag niyong pigilin ang sarili niyong lumuha. Makakabuti sa inyo, makakabuti sa akin na ako'y lumuha. Dahil nga lamang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kang malumbay kagaya ng walang pag-asa. Lumuha, pero huwag kagaya ng walang pag-asa. Huwag malunod sa kalungkutan. Manaig pa rin ang pag-asa sa gitna ng madilim na tinatahak na karanasan sa buhay. Ganun po ang pagluha. Kaya una nakita natin, isang dahilan ng pagluha ay pagluha dahil ng kamatayan. Pangalawa, Gawa, Kapitulo 20, talatang 19. Tingnan po natin ang talatang ito. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Naglingkod ako sa Panginoon nang may kababaan ng loob at may mga luha. Naglingkod ako sa Panginoon nang may kababaan ng loob at may mga
Hindi lang minsan, mga luha. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga balak ng mga Hudyo, naglingkod ako ng may pagluha. Walang naglilingkod sa Diyos ng tapat na hindi kayo makakaranas lumuha. The more you serve, the deeper you go into servanthood, the more you will experience to shed tears any time of the day. At ito ang nakita natin. Bukod sa ang pagluha ay karugtong o kaugnay ng kamatayan, ang pagluha ay kaugnay ng paglilingkod. Dito ay binabahagi ni Pablo ang kanyang paglilingkod sa Diyos na may kababaan ng loob at mga luha na nagpapahiwatig ng kanyang tunay na pagmamalasakit sa paghihirap para sa Ebanghelyo. Maraming hirap sa gawain ng Diyos. Maraming hirap. Maraming sakit. Maraming takot. At maraming pagluha. Kaya kung hindi kayo marunong lumuha, hindi kayo babagay sa paglilingkod. Dahil ang pinakamatapang, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakadakilang apostol, maging ang ating Panginoon, na wala nang hihigit sa Kanya, lumuha rin. At dito binanggit na Apostol Pablo ang isang aspeto ng pagpatak ng luha na madalas, maraming panahon, sabi niya ako'y lumuha sa kababaan ng loob. Naglingkod ako sa Panginoon. May mga luha. Pero ang pagluha ay hindi hadlang sa paglilingkod. Amen? Huwag niyo ating iisipin na kapag malungkot ka, nabibigatan ka, lumuluha ka, nagtitiis ka, tinitiis mo yung ginagawa na iba, lumuluha ka. Sa maraming paraan, dahil ng paglilingkod, lumuluha ka. Huwag mong iisipin na ang pagluha ay dahilan para tumigil sa paglilingkod. Kundi bagkos. Yung pagluha mo, dahil ang pagluha ay kalakasan, lalo kang palalakasin at pagpupursige na maglingkod dahil ang luhang yan, huhugasan ng iyong mata para lalo mong makita na tama ang maglingkod. Tama ang maglingkod. At bahagi ng paglilingkod ang pagluha. Kaya huwag niyong aayawan ang pagluha sa paglilingkod. Kung kayo may iniluluha sa paglilingkod, bahagi ng paglilingkod ang pagluha. Masarap bang lumuluha? Hindi. Pero maginhawa ang lumuluha. Malusog ang lumuluha. Kesa siya ay mabuo na muta. Dahil hindi ka marunong lumuha. Namumutawi lamang ay muta. Na siyang bubulag sa atin. Magpapababa ng ating quality ng pagkatao. Kaya ang pagluha po mga kapatid ay malusog sa atin. At malusog sa paglilingkod. Pagluha dahil ng kamatayan, pagluha dahil ng paglilingkod. Kaya okay lang mga kapatid na tayo lumuha. Bahagi ng paglilingkod ang pagluha. At ang pagluha ay hindi kahinaan. Ito'y bahagi ng kalakasan. So magkakaroon tayo ng bagong pananaw sa pagluha dahil akala natin pagka lumuluha, kawawa. Hindi natin dapat kahabagan ng Panginoon. Siya po'y dapat hangaan. Kahanga-hanga ang mga taong marunong lumuha kasama ng mga lumuluha. Marunong siyang makiramay, makidalamhati. Yun ay kalakasan. Marunong tayong dumamay sa iba. At sa paglilingkod, hindi kayo nagkukunwari na kayo'y nasasaktan sa paglilingkod.
Hindi tayo nagkukunwari na tayo'y nabibigatan sa paglilingkod. Hindi tayo nagkukunwari na meron din tayong takot sa paglilingkod. Kaya ang pagluha ay kapahayagan ng katotohanan ng pagiging tao. Kaya mga kapatid, may pagluha dahil ng namatayan at may pagluha dahil ng paglilingkod. Pangatlo, Gawa 20:31. Sabi rito, kaya't magbantay kayo at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon, gabit araw, hindi ako tumigil sa pagpapayo sa bawat isa sa inyo na may pagluha. Hindi ako tumigil ng counseling. Puro counseling, magmula umaga for 3 years. Ang dami niyang counseling session. At habang nagka-counsel siya, nadidinig niya mga problema ng mga tao. Nakikita niya yung kabagabagan ng mga tao. Nakikita niya kung saan napasuot ang mga tao. Nakikita niya kung paano nagbuhol-buhol ang mga relasyon ng tao. Habang siya ay nagpapayo, pumapatak ang kanyang luha. Sabi niya, gabit araw. Gabit araw. Pagpapayo sa bawat isa sa inyo. Kaya si Apostle Paul ay hindi siya umiiwas sa individual counseling. Tinatrato niya na ang bawat isa ay may karapatan sa aking pagdinig, sa aking personal na pagpapayo. Hindi itong aking pagpapayo para lang sa mga malalapit sa akin. Hindi lang ako magbibigay ng panahon sa mga taong malalakas. Hindi lang ako magbibigay ng panahon sa mga taong kalapit ko ang kalooban. Kapitbahay ko o kamag-anakan ko, sabi niya, bawat isa sa inyo na may luha. Kaya imagine niyo how tender is the heart of Apostle Paul. So makikita natin mga kapatid, the godlier you become, the more Christ-like you become, the softer your heart becomes. Nagiging malambot ang iyong puso. Tender-hearted. Madali kang pakiusapan. Madali kang umunawa. Madali kang dumama. Madali kang dumamay. Kaya dito sa pangatlong ito'y pagluha dahil ng malasakit sa iba. Counseling. Counseling. Punta kami doon sa kasalan kay Pastor Marianito. Pastor Toto. At hindi kami dumirekta sa kasalan, pinadiretso niya kami sa bayan ng Mandela. At doon kami tumuloy sa tinatawag na Mandela, parang transient house. Na? So may mga kwarto-kwarto doon. Maganda, bagong-bago pa. Na kami doon. So nung matapos ng usapan, magkano babayaran, ilang kaming tutulog, ilang oras, anong oras ang aming out, anong oras ang aming in. Na? Matapos na pong yun, sinimulan kong kausapin yung kausap ni Brother Eli. Nalaman ko na ito palang babaeng ito, siya ay manager. Ang may-ari ng property na yon ay ang kanyang tiyahin. Pero sila naman ang may-ari ng coffee shop sa kabilang lugar. At ibinahagi ko sa kanya ang gospel presentation. Dala-dala ko yung aking tablet at ipinakita ko sa kanya yung PowerPoint. Alam nyo, tumanggap siya sa Panginoon ng tuwang-tuwa. Sabi niya, Pastor, pwede ko bang mahingi ang kopya na yan at isi-share ko sa aking asawa? Tuwan-tuwa siya. Isi-share ko sa aking asawa. Sabi niya, alam niyo ba, Pastor, na kami ay Katoliko na mag-asawa. Pero dahil sa aming napupuna, umalis na kami sa Katoliko.
At pag alis namin ng Katoliko, kami, dumalo kami sa iba't ibang born again. Sa katotohanan, Pastor, naghahanap kami saan kami dadalo ngayon. Kaya salamat, ibinahagi nyo, ganyan pala ang paraan ng kaligtasan. Nakakatuwa mga kapatid. Na magmalasakit tayo sa iba. May luha o wala, maaaring walang luha ang ating mata pero lumuluha ang ating puso sa panalangin. Pero walang masama kung tayo'y literal na lumuha ang ating mga mata dahil ng malasakit sa iba. Pinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ang kanyang walang sawang pagtuturo at pagpapayo sa kanila na may luha bilang pagpapakita ng kanyang malalim na pag-alaala at pagmamahal sa kanilang espiritual na kalagayan. Yung mga lumuluha siya dahil nagpapayo siya, nakikita niyo yung spiritual need ng mga tao. No? Ang mga tao ay nabibiktima dahil ng kakulangan ng kaunawaan at ng karunungan sa katotohanan. Kaya habang siya nagpapayo, naluluha si Paul. Lumuluha siya araw at gabi. Ulit-ulit niyang nadadama ang kalagayan ng mga taong bulag sa katotohanan. Siya'y lumuluha. Alam niyo po, maraming kwento ng mga taong nahikayat na maging Kristiyano dahil nakita niya yung Kristiyano kahit ilang ulit niyang tanggihan. Ano ba't lumuluha ang Kristiyano? At ipinipilit na makilala si Kristo. May mga ganun pong mga pangyayari. May mga ganung mga katotohanan. Kaya ito po'y luha ng malasakit sa iba. Luha dahil ng kamatayan, luha dahil ng paglilingkod, luha ng dahil ng pagmamalasakit sa iba. Pang-apat, 2 Timoteo, Kapitulo 1, talatang 4. 2 Timothy chapter 1 and verse 4. Saan pa ginamit ang pagluha? Saan pa ang tamang paggamit ng pagluha? Huwag nating sayangin ang ating luha sa maling bagay. Gamitin natin ang luha sa tamang dahilan. 2 Timothy chapter 1 verse 4, na iniisip, sabi ng Apostle Paul, sumulat siya kay Timoteo, na iniisip ang iyong mga luha. Sabi niya, si Apostol Pablo ay malayo kay Timoteo. Siya ay nakakulong. Si Apostol Pablo. Sinulatan niya si Timoteo bilang huling liham na maisusulat niya. This is the last letter. Sumulat siya kay Timoteo nang sabi niya, iniisip ko ang iyong mga luha. Ako'y nasasabik na makita ka upang mapuno ako ng kagalakan. Alam niyo, iniisip ni Apostle Paul, dahil si Timoteo ay binatang pastor. Leader siya ng simbahan. Siya'y pastor sa Epeso. Sabi ni Apostle Paul, iniisip ko yung pagluha mo bilang leader. Iniisip ko na ikaw bilang pastor ng simbahan. Yung luha mo, naintindihan ko kung paano ang pagluha ng tapat na pangunguna. Kaya kapag kayo ay tatay, nangunguna kayo, magulang, namunguna kayo sa inyong pamilya, may mga pagluha ang mga magulang na hindi alam ng mga anak. Hindi alam niya ng mga anak. Minsan nalalaman na lang kapag ang magulang hindi mailihim at hindi niya inilihim ang kanyang pagluha o kaya nadidinig yung hikbi ng pagluha sa hating gabi. Ganyan ang karanasan namin sa aming ina. Of course, nakita namin siya sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon na siya'y lumuha. Pero hindi ko makakalimutan sa aking alaala, kahit bata pa kami, hindi ko makalimutan nang higaan namin ay isang parang sardinas na dikit-dikit kayo sa isang banig na mahaba. Ganun nun Banig, ilalatag ang banig, hihiga kayo sa banig, para kayong sardinas na nakapila, nakahanay kayong ganyan. Andito ako sa dulo.
Andun sa dulo ang nanay ko. Andito sa gitna yung mga kapatid ko. Andito ako sa dulo. May nadidinig ako. Patay ang ilaw. Madilim. May humihikbi. May umiiyak. Yung nanay namin. Ilang nanay ang ganon? Ha? Marahil ang inyong mga nanay. Kagaya din ng aking nanay. Sa kahirapan, nasaksihan natin na sila ay lumuluha. Yan ang luha ng pangunguna. The tears of leadership. Graduate na ba kayo mga parents? Pagka ba ang ating mga anak matatagumpay na? Graduate na ba tayo? Exempted na ba tayo sa pagluha? Makakatiyak na ba tayo ng ating mga anak? Hindi natin luluhaan pagdating ng panahon? Wala na bang dahilan para isang araw pumatak ang aking luha? Kapag nakikita natin isa sa ating mga anak o ilan sa ating mga anak, parang ang buhay ay nayayanig. Ha? Hindi matatag. Maaring matangay ng mundo. Naroon ang inyong pagluha. Pero sa pagkakataong ito, pagluha ng pangunguna bilang isang pastor, bilang isang leader ng simbahan. Ang leader din ng simbahan ay maraming pagluha. Kaya pinapahayag ni Pablo ang kanyang pagnanais na makita si Timoteo. Aliwin si Timoteo. Sabi niya, naalala ko ang mga luha mo, Timoteo, na nagpapahiwatig ng malapit at personal nilang relasyon. Yung bang naalala pa pati yung ano yung kalungkutan mo, ano yung iniiyakan mo. Masarap yung may ganun kang senior pastor. No, yung nakababatang pastor, iniiyak ka ng nakatatandang pastor. Ganon. Pinapanalangin niya yung batang pastor na tumibay, magtagumpay, maging powerful, maging successful, maging banal ang buhay. Huwag lumihis, huwag mag-compromise, huwag matangay ng hangin ng mga aral ng mundong ito. Iniiyakan niya ng mga pastor, yung kanilang mga missionaries. Hindi na alam yun ng missionaries, kaya lang natin nalalaman, ipinapasulat ang pagluha ng pangunguna. Yung mga leaders po, yan ay bihasa sa pagluha. Kaya ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Hesus bilang pastor, sabi nga ng Bible ay, a man of sorrows and acquainted with grief. Ha? Lalaki ng kalumbayan at bihasa sa sakit at kalungkutan. Bihasa. Hindi bago sa kanya ang pagpatak ng luha, sapagkat ang pangunguna, kabahagi ang pagluha. Kaya wag niyong isipin na ang leadership, gusto ko ring maging pastor. Ganda ng Bible. Ganda ng cellphone. Ganda ng sasakyan. Ganda ng bihis. Ganda ng misis. Ano pa maganda? Ang ganda ng simbahan. Ganda ng mga katuwang niya sa gawain. Gusto ko ring maging pastor. Ang ganda ng treatment sa kanya. Oops, that's part of his life. But there is another side of his life. Ano kaya kung walang ulan? Puro tag-init. Ano naman kaya kung puro tag-ulan? Walang tag-init. Kaya mahalaga po ang pagluha, maging sa leadership. Kailangang matutunan ng mga leader na magmakaawa, humingi ng tulong sa Diyos. Kailangan ng mga leader damahin ang suliranin at ang kabigatan ng mga tao. Kahit ito'y mabigat, kinakailangan niyang pasanin. Kinakailangang lumuha, hindi dapat pigilin. Araw at gabi, lumuluha ang leader. Panglima, Hebrews chapter 5, verse 7. Hebrews 5:7. Sabi rito, noong siya ay nabubuhay pa sa lupa, si Jesus ay nanalangin at nagmakaawa sa Diyos.
na may, ano daw? Malakas na pag-iyak at luha. Ah! Lumuluha. Umiiyak sa panalangin. O Panginoon ko! Wala nakakapakinig. Nung siya'y nabubuhay pa sa lupa, si Jesus ay nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos. Kaya ito'y pagluha ng pagmamakaawa sa panalangin. Naranasan niyo ba yon? Magmakaawa sa panalangin na kayo'y lumuluha ng may malakas na pag-iyak? Grabe, no? Grabe to. May malakas na pag-iyak at luha. At dininig siya dahil sa kanyang masidhing paggalang sa Diyos. Sa talatang ito ay nilalarawan ang malalim na panalangin ni Jesus sa Diyos na may kasamang malakas na pag-iyak at luha na nagpapakita ng kanyang lubos na pagpapasakop at paggalang sa Diyos. Nagmamakaawa siya. Sabi nga nung siya'y pupunta sa krus he was in agony. Agony. Agonia. Maraming ginamit na salita, pag binasa nyo ang Matthew, Mark, Luke, John, basahin nyo yung tagpo na yon. Ano ang nadama niya? He was in agony. No? Meron pang ibang mga hindi ko matandaan ng detalye. Pero may iba pang description. Napag-aralan natin yan before. I came across sa mga bagay na yon. At napuna ko na, hanggang tinignan ko sa Griego ang mga salitang yon at doon ko nakitang magkakaiba ang idinidiin ng kanyang pagdamdamin, kapahayagan ng kanyang karanasan. Nang siya'y nanalangin sa Gethsemane, Garden of Gethsemane. Kaya, malakas na pag-iyak, hindi lang lumuluha. May karanasan din siyang malakas ang kanyang pag-iyak. Nagmamakaawa sa Diyos. Kaya mga kapatid, yan ang gamit, yan ang luha ng kalakasan. Luha ng kalakasan. Hindi yan kahinaan, hindi yan kasalanan, hindi dapat iwasan, hindi ito kapulaan. Ito ay kalakasan. Revelation chapter 21 and verse 4. Nakita natin maraming pagluha, Maraming dahilan ng pagluha. Revelation 21:4. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen. Wow. Darating ang araw, hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni pananangis, ni pagtangis, ni sakit man, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ito yung sinasabi natin, God will make all things beautiful in His time. Tapos na ang pagpatak ng luha. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Iba't iba ang kahulugan ng luha na yon. Ano man ang kahulugan, babaguhin ng Panginoon ang lahat. At ang lahat ng dahilan para kayo lumuha, papawirin ko na. Papawiin ko na ang luha. Kaya pinapakitaan po tayo ng Diyos na merong napakagandang pag-asa sa ating unahan. Na ang talatang ito ay nagpapakita ng pangako ng Diyos na darating ang isang panahon kung saan papahirin ang luha sa bawat mata. Isang pangitain ng lubos na ginhawa. Isang pangitain ng bukas na merong lubos na kaligayahan na mararanasan natin ang bagong langit at ang bagong lupa. Wala ng luha, wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng pananangis.
ay dinidiin po ng talatang ito ang kahalagahan ng luha sa iba't ibang aspeto. Bilang pagpapahayag ng pagdadalamhati, bilang pagpapahayag ng pagmamahal, bilang kapahayagan ng pagpapakumbaba, bilang kapahayagan ng ating pagdaing sa Diyos, at bilang ating hinaharap na pag-asa sa bukas. Kaya ang luha ay mayroon dahil ng kalungkutan ng tao. Ang mga luha ni Kristo ay nagpapakita ng kanyang malalim na awa para sa kalungkutan ng tao. Hindi manhid ang ating Panginoon sa ating mga nararamdamang sakit. Sa halip, siya ay nakikiramay dito na nagpapakita na ang Diyos ay lubos na nakakaunawa sa mga kalungkutan ng sangkatauhan. Kaya nilagay po dito ng ating Panginoong Hesus ay lumuha. Lumuha dahil ng pakikiramay sa kalungkutan ng tao. Pangalawa, bakit si Jesus ay lumuha? Siya ay lumuha dahil sa kasalanan at sa bunga ng kasalanan. Nakakaiyak ang bunga ng kasalanan. Nakakaiyak pag nakikita niya. Nakakapaluha pag nakikita niya ng mga tao ay patuloy sa kasalanan. Patuloy na nagtatawa patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy na minamaliit. Patuloy na inilalagay sa isang tabi ang paglilingkod sa Diyos. Naluluha ang Panginoon kapag ka nakikita niya kahit mga Kristiyano. Iniiwan ang gawain ng Diyos at inuuna ang mga bagay ng mundo. Sinusunod ang udyok ng laman. At inalalagay sa basurahan ang salita ni Kristo. Luha dahil sa kasalanan at dahil sa bunga ng kasalanan. Sa Luke chapter 19, 41 to 44, kung saan umiyak ang ating Panginoong Hesus habang tinitingnan niya ang Jerusalem dahil sa kanilang pagkakamali, dahil sa kanilang pagtanggi sa Kanya. Nang malapit na siya, nakita niya ang lungsod, umiyak siya. At isang nagiging concern nila ay ang napipintong pagpasa ng batas na divorce sa Pilipinas. Marami ng luha ang pumatak dahil ng divorce na ito. Marami ng mga napirwisyong buhay at kalooban ng mga batang paslit. Mga musmos na walang kaalam-alam sa nangyayari, ngunit hindi sila exempted sa sakit at impluensya ng divorce. Ang tanong nila, Pastor, ano ba ang stand ng Baptist sa divorce? Hindi mahalaga ang stand ng Baptist. Ang mahalaga ay anong stand ng salita ng Diyos sa divorce. Bagamat naniniwala tayo ng mga Baptist, ang tayo ay kung ano ang nasa Bible, naintindihan natin yung kanilang tanong. Pero dapat pong maging maliwanag, hindi Baptist ang mahalaga ay ang salita ng Diyos. Kahit hindi sila Baptist, maaaring ang salita ng Diyos din ang kanilang pinangahawakan. Originally, ang Panginoon, one man, for one woman, for one lifetime. No annulment, no divorce. One man, for one woman, for one lifetime. Bakit daw nagkaroon ng divorce? Sabi ng Panginoon, si Moises nagbigay ng kasulatan at pumayag siyang magkaroon ng divorce dahil sa katigasan ng puso ninyo. Hindi kayo makinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. Iginigiit ninyo yung sarili nyong gusto. Ayaw nyong magpatawad sa isa't isa. Pakumbaba isa. Limutin ang sarili nyong pagkakamali nyong pagmamatik. Kaya ni Moses. Pinanggagalingan ng mga basag na relasyon, basag na puso, at basag na
dahil ginulpi ng asawa. Kaya luha na nakita natin dahil ng kalungkutan niya sa mga tao. Pangalawa, luha dahil sa kasalanan at sa kahihinatnan nito. Pangatlo, luha sa harap ng kamatayan ng Panginoon. Naroon sa harap ng libingan ni Lazaro, umiyak siya. Ang pag-iyak ni Jesus ay salamin ng kanyang pakikiramay sa mga taong desperado sa buhay, sa huling yugto at bahagi ng kamatayan. Bagamat alam naman ni Jesus na kanyang bubuhayin si Lazaro. Ha? Alam naman niya eh. Bubuhayin niya si Lazaro. Alam niyang kaya niyang buhayin, kaya nga siya nagpahuli. Sabi niya, hindi muna ako pupunta. Ika-4 na araw pa siya nagpunta. Pero ipinakita ng kanyang mga luha ang kanyang pangunawa sa kirot ng kamatayan. Isang kahihinatnan ng bunga ng kasalanan sa mundo. Ngunit sa kanyang pag-iyak, merong pangako ng tagumpay laban sa kamatayan. Kaya hindi po ang pagluha ay katapusan na para tayo magtapos sa kalungkutan. Pagluha dahil ng pakikiramay sa mga nalulumbay. Kaisa ninyo ako, naunawaan ko kayo, karamay ninyo ako, naintindihan ko kayo, dama ko kayo, dama ko ang nadadama ninyo. At siya'y lumuha. Kaya ang luha ay hindi kahinaan. Ang pagluha ay hindi kasalanan. Ang pagluha ay hindi dapat iwasan. Ang pagluha ay kailangan sa tamang dahilan. Kalakasan ang pagluha. Meron pong pagluha na walang hanggan. Bagamat sa impyerno, sabi nga ng Bible, nagngangalit ang mga ngipin at nananangis ang mga tao. Naghihiyawan ang mga tao sa impyerno. Kaya hindi biro ang kamatayan. Pag ang tao ay namatay na hindi pa siya ligtas, hindi tayo sasantuhin ng Diyos. Pag tayo ay namatay na ang kasalanan ay hindi napatawad at hindi nabayaran dahil hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan. Kapag ang tao ay namatay na hindi nagsisi ng kasalanan at ang kasalanan niya hindi nabayaran, bago siya mamatay, yung taong namatay na yon, yung kasalanan niya, kamamatayan niya. At ang sabi sa Juan 8:21, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung saan ako magpunta, hindi kayo makakarating. Salamat na lamang, Sister Nora, bago dumating ang kamatayan, kinilala niya na si Kristong tagapagligtas. Kaya tiyak tayo, Sister Nora, masaya na sa piling ng Diyos siya nasa langit. Kayong mga kamag-anak, kayong mga anak, kayong kapatid, kayong kapitbahay, kayong kaibigan, tiyakin ninyo na kayo po'y tiyak ding sa langit pupunta dahil si Nora ay nasa langit na. Pag hindi kayo sa langit pumunta, hindi kayo magkikita. Pero kung kagaya ng marami, pupunta rin sa langit, magkikita-kita po tayong lahat doon. Amen? Doon papahirin na ng Panginoon ang ating mga luha. Wala nang pagtangis dahil ang sabi ng Biblia, sa langit, wala nang kamatayan. Ang meron doon, buhay na walang hanggan. Kaya si Sister Nora, mas buhay siya ngayon. Dito, nabubuhay siya, meron siyang pain. May nararamdaman siyang sakit, hirap, pait ng kalooban marahil. Pero sa langit, wala na yon. Tapos na ang kanyang dusa, tapos na ang kanyang hirap, wala na siyang pagluha. Kaya sa lahat po ng naririto, kung kayo'y kamag-anak, kapatid, kaibigan, tiyak na ba kayo na kayo sa langit pupunta pag kayo ay dumating sa ganyang kalagayan? Siya ngayon, bukas, tayo naman. Siya ang ating bukas, tayo ang kanyang kahapon. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan natin ang ating kanya-kanyang sarili.
Kilalanin natin ang ating sarili. Nagkakasakit, itong katawang ito nagkakasakit. Palatandaan na hindi ako laging malakas. Palatandaan na isang araw tuluyan akong hihina at ang sakit ko magiging kagamitan para tuluyan na akong pumanaw at ako'y mamatay. Or marahil isang aksidente ang gamitin ng Diyos. Pero lahat ng tao nakatakda ng mamatay. Meron na kayong appointment, nakakalendaryo na tayo, mga kapatid. Hindi lang natin nakikita yung kalendaryo ng Diyos, pero nakakalendaryo na po tayo. Kung marunong tayong magplano, ang Diyos po mas magaling magplano. Kaya bawat buhay ng bawat tao may plano siya. Hanggang kailan ka lang tatagal sa lupa. Kaya ang plano ng Panginoon, bago ka mamatay, bago bawat tao mamatay, magsisi ng kasalanan at magtiwala kay Kristo na tagapagligtas. Talagang seryosohin mo ang kamatayan darating. Seryosohin mo. Dahil seryoso si Kristo, nang pumunta siya sa krus ng Kalbaryo, seryoso siya na iligtas ang makasalanan. Kaya sabi nga ni Pablo totoo ang pasabi, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Jesucristo'y naparito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang chief of sinners. Ako ang number one. Ako ang pinakamasama, sabi niya. Kung naligtas yung pinakamasama, kung hindi ka naman ganun kasama, yung pinakamasama ay naligtas, ikaw na hindi naman ganun kasama, pwede ka ring maligtas. Kaya kung tingin mo sa iyong sarili, masamang-masama ka, kagaya ka ni Paul, maliligtas pa rin. Kaya ang kaligtasan, tanggapin mo ngayong gabi, huwag kayong andyan lang sa likod natin ng sementeryo, kapitbahay natin. Dito ang mga buhay. Sa likod natin ay mga patay. Nasa likod lang natin ang mga patay. Nasa likod nila ang mga buhay. Buhay ang naririto. Kaya tiyakin natin, mga kapatid, minsan pader lang ang pagitan natin sa kamatayan. Minsan 1 minuto lang ang agwat natin sa kamatayan. Minsan 1 oras lang, kamatayan ay darating ng hindi natin alam. Kaya maging handa tayo. Ang pagluha, bahagi ng kalakasan ng ating Panginoon. Lumuha bilang pakikiramay. Lumuha bilang pagmamahal. Gamitin natin ang luha sa tama. Gamitin natin ang kalakasang bigay ng Diyos. Hayaan nating makidalamhati tayo. Lumuha tayo. Weep with them that weep. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Ang luha ay mahiwaga. Ang kahulugan ay malalim. Ang bunga ay mayaman, sagana. Tulungan niyo po na ang pagluha, huwag naming isiping kahinaan, kasalanan, o dapat iwasan. Ang pagluha ay kalakasan. Lumuha kami kapag may namamatayan. Lumuha kami sa mga lumuluha. Lumuha kami sa paglilingkod. Lumuha kami sa pagmamalasakit sa kapwa. Lumuha kami sa pagmamakaawa sa panalangin. Dahil isang araw, ang luhang ito'y papahirin ng Diyos. Pagdating sa langit, wala nang luha. Wala nang kamatayan. Wala nang sakit. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Nawa, sa pagbabasa namin ng iyong salita, sa pagmamalasakit namin sa aming mga anak, sa pagtanaw namin sa hinaharap, kapag wala na kami sa kanilang tabi, ngayon pa lang, luluha na kami para diligin ang magandang bukas ng aming mga anak. Para ngayon pa lang magmakaawa na kami
para sa aming mga anak, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming mga kababayan, para sa mga taong naliligaw. Ngayon pa lang habang may pagkakataong kaming lumuha, gamitin namin ang lakas na ito, pagluha sa pananalangin. Magmamakaawa kami, O Diyos, dinggin mo po ang aming mga dalangin. Nagmamakaawa kami sa iyo na ang mga taong ito, imulat mo ang kanilang mga mata. Iligtas mo po sila at maunawaan nila ang iyong pagliligtas at huwag nilang tanggihan ang iyong pagliligtas. Tulungan niyo po kami. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang nakatungo po, habang nakapikit, bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, maaring ang pagluha mo ay darating. Hindi ka man umiiyak ngayon, hindi ka man lumuluha ngayon, pero tandaan mo ito, darating din sa iyo. May araw na luluha ka. Dalawang klase ang pagluha. Pagluha dahil ng kalakasan. At pagluha dahil ikaw ay huhukuman ng Diyos at hindi ka na makakatakas sa hatol na darating. Luluha ka, pero huli na. Luluha ka, pero hindi ka na makakaalis. Luluha ka, pero ang dusa ay hindi matatapos. Ang luha mo ay walang hanggang pagtangis. O kaibigan, huwag kang tumawa sa iyong kasalanan. Hahatulan ka ng Diyos. Huwag mong ipagwalang bahala na buhay ka pa ngayon at nadidinig mo ang mensaheng ito. Ngayon, may nakahimlay, may nakahiga, wala nang hininga, patay na. Bukas makalawa, ikaw naman ang hihiga katulad niya. Ngayon, may pagkakataong kang lumuha para sa iyong kasalanan. Iyakan mo ang iyong kasalanan. Pagsisihan mo na iyong sinaktan ang kalooban ng Diyos. Nilabag mo ang kanyang kalooban sa iyo. Magsisi ka. Magbago ka ng isip. Manumbalik ka sa Kanya. Makakabuti sa iyo. Magtiwala ka kay Kristo. Maliligtas ka. Kaya kaibigan, sa gabing ito, nawa, hindi mo palampasin ang pagkakataon. Tanggapin mo si Kristong iyong tagapagligtas. Kung itaas mo ang iyong kanang kamay, ipahayag mo, Pastor, ngayong gabi, tinatanggap po si Kristong aking tagapagligtas. Marami ng luha ang dumaan sa aking buhay. Pero sa mga pagluhang yon, hindi ko pa naranasang lumuha ng kagalakan dahil tiyak akong ako'y sa langit. Marami na akong luha ng kabiguan. Marami ng luha na ako'y nasaktan. Marami ng luha na ako'y dinaya. Marami ng luha na ako'y iniwanan. Pero yung luha ng pasasalamat na ako'y naligtas at napatawad sa kasalanan ng langit, hindi ko pa naranasang lumuha sa galak. Ngayong gabi, kaibigan, wala ka pang katiyakan ng langit, itataas mo ang iyong kanang kamay. Tatanggapin mo si Kristong tagapagligtas. Meron po ba ngayong gabi, wala kang katiyakan ng langit, itataas mo yung kanang kamay, pahayag mo, huwag kang mahiya, pakitaas po ang kanang kamay, Pastor, gusto kong makatiyak na ako'y sa langit pupunta, hindi ako tiyak, gusto kong makatiyak, pakitaas nga po ang kamay, meron po ba? Will you raise your hand? Sige po. Bisita namin, o kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak ka ng namatay, narito ka ngayong gabi, pakitaas ang iyong kanang kamay, hindi ka tiyak na sa langit, huwag kang lumuha sa impyerno. Dito habang buhay ka, lumuha ka na dahil ng iyong mga kasalanan. Magsisi ka at magtiwala ka kay Kristo. Yan ang luha na makakaluwag ng iyong kalooban. Will you raise your hand? Meron pa po ba? Will you do that? Pastor? Okay, mga kapatid. Maraming salamat. Panginoon, sa gabing ito, salamat po. Nawa, lalong naging maganda at panatag kami na gamitin ang lakas ng pagluha sa tamang dahilan, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Bless po ang bawat isa. Sumayo po ang kaluwalhatian
sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Umawit po kayo sa awitin, panalangin at pagkakaloob. Ha? Pagkakaloob. Awitin natin yung ano. Alam ba yung awiting, Why have you chosen me? Ha? Awitin natin yan. Meron ba tayong lyrics niyan? Why have you chosen me? Ha? Kung meron tayong Tagalog yan, pwede nating awitin sa Tagalog. OIP, you chosen me. Ha? Awitin natin. Yung mga natin. Yung mga nakakalam. Yung mga nakakalam. Alam. Awitin niyo po ng may pasasalamat sa puso. Ha? Awitin natin. Everyone, sing. Oh Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Batid mo ang aking buhay. Bakit tinatawag? Bakit tinatawag mo? Nilinis, iniligtas sa krus, sa lamoy, binayaran. Sa bawat araw, Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko'y ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Okay, puso ko ay puso ko ay mangha sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sagana na ang biyaya niya. Nawag ng pag-ibig niya ay di kayang maarong, hindi ko kayang maunawa. Again on the chorus. Sa bawat araw, Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. On the chorus, one more time. Buong buhay ko. Bawat araw, Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Habang nakatungo, habang nakapikit po, habang tumutugtog ang piano, sabi diyan, buong buhay ko
ay alay sa iyo. Kailan mo gagawin yon? Hindi kapag namatay ka na. Hindi kapag mamamatay ka na. Ngayong malakas ka pa. Sabi ng Bible, remember thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Ngayong bata ka pa. Ngayon mo ialay ang buhay mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng bisyo. Sirain ka ng kasalanan. Mapariwara ang iyong buhay. Nakawang ka ni Satanas ng kapayapaan at ng kaligayahan. Nakawin niya ang magandang kinabukasan sa iyo. Huwag mong hayaan. Ngayong kabataan ka pa. Ialay mo ang iyong buong buhay sa Kanya. Magtitipon po tayo ng ating mga kaloob. Tawagin natin. Brother Nir, halika. Ikaw magpasalamat ngayong gabi. Muli po tayo manalangin. Kila Ama, muli kami nadulog po sa inyo. Nagpapasalamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na kung amin pong titignan ang bawat sarili po namin, ay maging kami, kung kami ay tapat na magsiyasat, ay tunay nga pong hindi po kami karapat-dapat. Yes po. Kita po namin, kilala po namin, at alam po namin ang aming mga gawa. Maging takbo naming isipan, maging tinitibok na aming puso. Opo. Subalit, maraming salamat dahil sa kabila na kung sino po kami, eh hindi po napigilan yung pag-ibig. Kami po yung inabot. Thank you, Lord. Kami po yung hinango doon sa lusak po ng kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa aming Panginoong Hesus. Yes po. Na hindi po nag-atubili, bumaba sa lupa upang kami ay abutin. Binigay ang kanyang buhay para bayaran ang kasalanan na kami dapat magdusa sa impyerno. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor na siyang patuloy pinagkalooban po, Panginoon, ng Espiritong laging nakaugnay po sa inyo. Inibigyan niyo po, Panginoon, ng karunungan upang kami naman ay makinabang sa bawat pagbabahagi ng iyong salita. Thank you, Lord. Dalayan ko po, Panginoon, nawa ang inyong salita. Tapos tuwin ang aming mapakinggan ay laging magkaroon po ng tamang puwang sa bawat puso po namin. Yes po. At kami naman, sa katinuan na aming kaisipan ay kusang magpasya, piliin namin, Panginoon, na malaging manatili po sa inyo. Sa kabila po, Panginoon, ng napakalakas po ng udyok ng laman. Yes. Napakaliwanag po ng pagkaway ng mundo. At napakatibay po ng dyablo. Nawa, Panginoon, kami ay magkaroon ng tamang pagpapasya. Makita po namin ang inyong kabutihan at yung pag-ibig po sa amin. Yes. At kami po ay laging sa inyo dudulog, sa inyo lalapit, sa inyo didikit. Yes po. Likhaan niyo po kayong Panginoon, patuloy ng pusong laging nagpapailalim po sa inyo at handang sumunod po sa inyo. Yes po. Nawa, Panginoon, masumpungan niyo pa kaming karapat-dapat na inyong pagpapala patuloy. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob po sa amin. Amen. Sa gabi po nito, nawa, Panginoon, i-bless niyo po ang halagang aming malilikom. Patuloy itong magamit para po sa inyong kaluwalhatian. Amen. Po yung aming samot na langit, tangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Tayo po tumayong lahat. Oh, precious victory that overcomes on the last.
His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, sweat on every field. The faith by which they conquer death, amen, is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Hilingin natin si Brother Earl. Brother Earl, halika. Ikaw mag-closing prayer ngayong gabi. Halika, Brother Earl. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na natapos upang mapag-aralan namin ang inyong banal na salita. Amen. Marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin patungkol sa mga klase ng pagluha, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng dahilan upang lumuha sa inyo, sapagkat ito ay patunay na kami ay nagmamahal at nagbibigay ng importansya sa inyo. Kayo po, O Diyos, ang magpala sa amin at sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Kayo po, Panginoon, O Diyos, ang mag-ingat sa bawat isa na makarating kami, Panginoon, ng ligtas sa aming tahanan, Panginoon. Amen. Kayo po, O Diyos, na magpala. Ang lahat po na ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. At mga naka-online, salamat din sa inyo. Rejoice in the Lord evermore.